Basahin natin ha. Kung 2026 national budget ay nagkakahalaga ng 6 trillion pesos, ito ang malupit. Basahin natin. Ito babasahin natin mga banateros, mga kabiyaya. Inaprubahan na ng gabinete ni Marcos, ni President Bongbong Marcos Ngagba Jr. ang panukalang 2027 national budget na ipipresenta ni Department of Budget and Management, DBM, ayon kay Presidential Communication Office, PCSO, Yusek Dave Gomez. Ayun! Hindi na muna isinapubliko ng PCO ang halaga ng budget para maiwasan umano ma-preempt ang submission ng President budget sa Kongreso. Naunang sinabi ng DBM na isang memorandum na nasa 7.2 trillion budget ang ipinanunukala nila para sa taong 2027. Ang dami na lang magyayaman ng mga congressman dito. Ang dami na lang magyayaman ng mga senador. Buta lang, biro mo. Sabihin na natin na sige, ako na ang magpaparty-party sa inyo. Sabihin na natin yung 2 trillion para kay Romualdez, yung 2 trillion para kay BBM, yung 2 trillion para sa mga kongresista, at yung 1 trillion ay para sa mga yung 2 trillion para sa mga senador, at yung 1 trillion ay para sa mga kongresista, at yung 200 million ay para sa mga pages blogger na binabayaran di umano ng administrasyong Marcos. So, finish na. May Gcash ako, Romualdez, 0961-924-9686. Ang pangalan, Charlie J. G. Hambuan. So, isend mo na ha, baka naman. Kahit araw-araw pa, minuto, oras-oras kitang ipopromote or bibigyan ng pugay, no? At gagawin ko ay parang yung ginagawa ng ibang mga vlogger diyan na halos talagang lahat ng alam mo yun, lahat ng ng pagpalakpak ay ginagawa nila sa iyo. So kayang-kaya kong gawin 'yan. Kahit papaano may 500k subscriber ako sa YouTube, meron akong, di ko alam kung ongoing na ba, sa 50k followers sa TikTok, at meron naman akong magto 200k na ngayon sa Facebook. So siguro naman, 'di ba? Yung iba nga wala masyadong followers pero 'di ba? Kotang-kota. Baka pwede naman diyan. Mutay na paldo kayo ngayon, 7.2 trillion. Alak lang utak ilan so. Sarap buhay ng mga fucking ina. Ngayon mga banatero, sa susunod daw na linggo ay meron na daw or magpa-party or magpapaputok na daw ng fireworks etong mga anti-Duterte dahil mai-impeach na daw si Vice President Sara Duterte. Yan ang sinasabi nila. So ang tanong, paano mai-impeach si Sara Duterte ay hindi naman kayang makabuo ng BBM senators ng 16 vote? 'Di ba? So ang nasa konstitusyon, ang nasa batas ay 16 vote ang kailangan na makuha ni Vice President Sara Duterte para ma-impeach siya. So paano mangyayari yun nasa 16 ba silang lahat? So ngayon nagdiriwang na ng maaga. Sige lang, okay lang, walang problema. Sabi nga namin, kahit ma-impeach si VP Sara Duterte, meron pa ring mga tao na mala Duterte pa rin ang mga ang kanilang hadikain para sa bansang Pilipinas. At take note, marami pang Duterte. Nandiyan pa si Mayor Basti Duterte, nandiyan pa si Congressman Pulong Duterte, at sa susunod na mga taon siguro, pwede na nating ihalal bilang presidente si Kitty Duterte. So marami pa. No, hindi so medyo nakakaano lang na kung halimbawa man talaga na may impeach si VP Sara, siyempre hindi natin din kagustuhan yun. Ayaw rin natin mangyari yun. Pero kung usapang presidente lang, nakita niyo ba yung nasa picture ko? Ayan. Yan. Si Pastor Apollo Kibuloy yan. No, yung nandiyan na yan. Isa din yan sa pwedeng maging presidente. Talagang halos kaparehas yan ni Pangulong Duterte ng utak, mindset ng pagpapaganda sa bansang Pilipinas. Andyan din si Senator Robin Padilla. Andyan din si Senator Rodante Marcoleta. So, sobrang dami. Sobrang dami na pwedeng gamitin or gawing presidente ng bansang Pilipinas. Basta, wag lang sa mga BBM senators at sa mga Marcos na apelido or Romualdez or Araneta. Yan ang pinakaayaw ng mga Pilipino. So ngayon, sige lang magdiwang kayo, at baka mamaya yung maagang pagdiriwang nyo na kahit wala pa naman talaga ang eksaktong resulta, baka magkaroon ng kabaliktaran yan.
Baka imbis na masaya na sana, ay biglang maglungkot-lungkutan na naman kayo. Hindi ako nagbabanta ha. Sinasabi ko lang, wag nyo sanang pangunahan. No, kaya minsan na ano kayo na nagagabaan kayo kasi mas nauuna pa kayo sa desisyon kaysa sa nauuna pa kayo sa desisyon ng naturing hearing. Kayo pa mismo. So ibig sabihin, tsaka kung alam nyo naman na talagang may impeach si VP Sara, so ibig sabihin talagang parang talagang nakaplanado na sa inyo na may impeach si VP Sara next week. So ganun ba? So ibig sabihin kahit hindi 16 vote ang maging boto sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ay ipupush nyo pa rin na impeach na siya. Ganun ba? So mga banateros, mga kabiyaya, hahayaan nyo ba yan na kahit labag sa konstitusyon, labag sa batas, ay ipapamukha nila sa atin na impeach na si Vice President Sara Duterte? Alalahanin po papaalala ko lang, kapag na-impeach si VP Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kung saan mang posisyon sa gobyerno. Kahit nga siguro konsihal, kapitan ng isang lungsod ay bawal na kapag na-impeach ka. Yan ang pagkakaalam ko. I-correct nyo na lang ako dyan sa baba. So ngayon, mga banateros, kung ganyan man ang plano nila, na ngayon ay parang pinapamukha na nila sa atin na alam na nila ang mangyayari next week at sila ay nagdiriwang na dahil para sa kanila ay sureball nang may impeach si VP Sara Duterte, ay may kakaibang nangyayari dito. So ibig sabihin, useless tong hearing na to, talagang planado na pala talaga nila na impeach si VP Sara. Talagang naka-prepare na or naka-schedule na by next week, impeach na dapat si VP Sara, ganun ba? Kaya naku, masama yan ha. Huwag nyo kaming subukan. Mukhang magpapat na si BBM, no? Mukhang magpapositive na kung magpapa-hair follicle test. Dagawa ng mga banateros ay negative na naman na nakuhang ratings. Oo, ang nakuhang trust rating ni the greatest Pangulong Marcos Jr. Oo, bagsak na naman. So sasabihin na naman ng iba dyan, hindi naman hindi naman sukutan yan ganyan. So ngayon, ang natatanging pwede na lang gawin ni Marcos Jr. para mag-positive, para tumaas ang kanyang trust rating ay yung pagpapa-hair follicle test, kagaya na lamang po ng sinabi ni Atty. Rowena Guanzon, at eto yun, basahin natin. Magpa-positive lang kapag nagpa-hair follicle test na. Ito ang reaksyon ni dating COA COMELEC Commissioner Atty. Rowena Guanzon kasunod ng paglabas ng ilang survey firms, kabilang ang mga pinakahuling Asian survey na nagpakita ng 50% ng mga Pilipino ang hindi approve sa kabuuang performance ng gabinete ni Ferdinand Marcos, Pangulong Marcos Jr. aka Ngagba, aka Ngiwe. Grabe ka naman, Atty. Rowena Guanzon. Kung ano ka naman, grabe ka naman makapag-push kay Marcos Jr. Hindi hadik si Marcos. Nag-joke lang si Amy Marcos noon na hadik ang kapatid niya. Joke lang yun. Langinang yan. Ay nako, grabe na talaga, no? So, yun na lang gawin mo talaga, Marcos Jr. Mag-hair follicle test ka para mag-positive ka. Yun na lang ang tanging pag-asa para maiangat mo yung trust rating mo. Oo, ikaw ba naman talagang hindi ka talaga sasang-ayunan ng taong bayan. Bakit ba naman? Sino ba namang tanga? Hindi naman tanga ang mga Pilipino na kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, siya pa yung pinapakulong mong hinayupak ka. 'Di ba? Siya pa yung pinapakulong mo. Tapos ngayon mag-accept ka ng maghahangad ka ng mataas na trust rate. Lol. Diba? Hindi mo kayang gawin yun. Hindi mangyayari yun. Sasabihin nyo na naman, fake news na naman to. Diba? Binayaran na naman to ng mga Duterte. Putangin na nyo, bakit? Sino ba yung mga nagnanakaw ngayon? Diba? Tinuturong mastermind si Marcos Jr. So sa kanya, nasa kanya lahat ng pera. So kaya kung gusto mong tumaas ang trust rating mo, ang pagbabalik ng tiwala sa'yo ng taong bayan, magpa-hair follicle test ka, ipakulong mo yung pinsan mo, ipakulong mo yung mga congressman na involved sa flood control scam, at isunod mo na rin yung asawa at anak mo, yung anak mo na nakatanggap daw di umano ng 51 or 52 billion, no? At yung asawa mo na may issue about sa sibuyas, no? Yung anak mo na tinagurian the youngest pork barrel king, diba? Yung asawa mo na nakatatanggap din ng mga milyong, trilyon na pera sa kaban ng bayan. At isunod mo na rin ang sarili mo. Kapag ginawa mo yan, Pangulong Bongbong Marcos, magbabalik ang tiwala sa iyo ng taong bayan.
Okay? O kaya, tapos mag-hair follicle test ka na rin. Tapos, kanawin mo yung buhok mo, ha? Kanawin mo yung buhok mo, ipainom mo kay Auntie Claire, kay Gadon, kay sino pa ba? Yan sa mga senador, mga BBM senators mo, para kahit pa paano maliwanagan na sila, ha? Aba, mga banateros, breaking news, no? Breaking news. Di umano, bali-balita, trending ngayon, viral ngayon, na napag-uusapan, na itong si Ombudsman Boying Remulla ay gagawing Chief Justice. So si Boying Remulla po daw ay gagawing Chief Justice. Hindi ko lang alam kung sino, pero alam naman na natin siguro, baka si BBM na yan. So, sino may papalit bilang ombudsman? Si Remulla, si John Vic Remulla, ombudsman. Tapos sino ang papalit sa DILG sa pagiging ombudsman? Si Triniling. Galing. Ang galing-galing na plano niya. So, ito nga, no, may balita nga po at ito babasahin natin sa inyo, mga banateros. Boying Remulla plano umanong gawing susunod na Chief Justice upang pababain ng impeachment threshold sa Senado. Ay, grabe, no? Sa isang senyoral allegation ang umuusbong ngayon sa pangpublikong diskusyon matapos ihayag ng kilalang political vlogger na si Joey De Vera ang ukol sa di umano'y planong pagtatalaga kay Ombudsman Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang susunod na Chief Justice ng Korte Suprema. Putang ina, nung naging DILG ka nga, wala kang kwenta. Nung naging ombudsman ka, mas lalong naging wala kang kwenta. Tapos magiging Chief Justice ka pa ng Korte Suprema, wala na, finish na to. Kahit anong gawin natin, talagang ano na yan. Kasi sa totoo lang, ang Korte Suprema na lang ho ngayon yung hindi hawak ng Administrasyong Marcos. Halos lahat ng sangay sa gobyerno, hawak na ni Marcos Jr. Ngayon, kung etong si Boying Remulla ay gagawing Chief Justice ng Korte Suprema, wala na. Baboy na talaga tong konstitusyon. Bababuyin ng konstitusyon, bababuyin ng batas, yung baluktot, yung tuwid ibabaluktot para lang masalba yung kanyang amo. So, may posibilidad na gawin niya kasi hindi wala ngang kahirap-hirap kay Marcos Jr. na ginawa niyang ombudsman. Etong si Boying Remulla, what if pa sa pagiging Chief Justice. So, bukas sa makalawa, magugulat na lang tayo na etong si Boying Remulla ay magiging Chief Justice ng Korte Suprema at malamang i-deny niya yan. I-deny niya, malamang sa malamang. Uso naman sa ganyan. Palagi naman na nila ginagawa na dinideny nila yan No, paulit-ulit yan. Katulad na lang yung sa ICC na hindi daw papapasukin. Ito, kesyo ganyan, kesyo ganito. So ngayon, diba, ginawa na. Yung mga kaso ni Romualdez, asikasuhin daw. Kaso ni Villanueva, pipirmahan na lang daw. Pero hanggang ngayon, hanggang sa nabasura na. Yung kaso ni Romualdez, basura na. Yung kaso ni Villanueva, nga na, 'di ba? So sobrang grabe na to. Sobrang malala, sobrang lala na nitong ginagawa ni Marcos Jr. at ni Boying Remulla sa bansa natin. Na kung siya pa ay buti sana kung itong si Remulla ay talagang basta yung pit. Pa. Joke lang. Kung swak doon si Remulla sa pagiging Chief Justice, good sana, walang problema. Kung sa DILG nga hindi ka swak sa ombudsman nga hindi ka naging swak doon pa kaya sa pagiging Chief Justice ng Korte Suprema? Ngayon nga lang nagkakalitsi-litsi dahil sa pagiging ombudsman mo. What if pa kung maging Supreme Court Justice ka? Anong alam mo din? 'Di ba? Anong alam mo na palayain mo yung anak mo na involved sa ipinagbabawal na halaman tapos papalayain mo agad, ganun ba? Tanginang yan, grabe na to. Hindi na to makatuwiran mga banateros, mga kabiyaya. Hindi dahil sa natatakot ako para sa mga, baka sabihin na naman mga basher dyan, natatakot ka lang kasi mayayari yung yung mga Duterte. Wala kaming pakialam doon. Wala kaming pakialam dahil alam namin na ang mga Duterte ay malinis. Alam namin na sila Senator Robin, Marcoleta at lahat ng kaalyado ng mga Duterte ay malilinis. Hindi kagaya ng mga kaalyado nyo na mga madudumi. Mas madumi pa sa sabaw or sa tubig ng kanal, no? Tingnan niyo yung kanal niyo diyan sa bakong kung gaano kaitim yan, mas maitim pa diyan ang budhe ni Boying Remulla at ni Marcos Jr. So grabe mga banateros, kayo ba? Sang-ayon ba kayo na maging Chief Justice etong si Ombudsman Boying Remulla? Mega love shoutout kay Senator Erwin Tulfo. Shoutout. Mega love shoutout sa'yo, Senator, ha? Kasi may naalala akong sinabi mo na tigilan na natin yung usapin sa flood control. Wala, tapos na yan. At parang pinapalabas niya na wala na naman daw kwenta yan.
So ngayon, nagbabaha, maraming mga netizen na nagme-mention kay Senator Erwin Tulfo na okay ba na hindi na pag-usapan ng flood control sa hirap ng dinadanas nila ngayon? Intindi, no? Diba, dati sabi mo, kakampi ka ng mga ordinaryong Pilipino, tigapagtanggol, tapang, di ba? Pero yung tapang at tigapagtanggol, nawala na yun, Biro mo, ultimong flood control na nga lang, na yan ang kagustuhan ng sambayan ng Pilipino na mapag-usapan para lumabas yung mga pangalan ng mga congressman na hindi pa naibubulgar ngayon at para mapanagot sila, isa ka sa humahad lang dun. Diba? Tapos ipapamukha mo pa sa amin na walang kwenta yung hearing sa flood control scam na yan. So ngayon, nagbabaha na naman, Senator Erwin Tulfo. Anong masasabi mo? Kailangan din namin ng sagot mo na kung tama ba ang sinabi mo na hayaan na lang or wag na lang pansinin ng issue sa flood control scam na ang dami na namang mamamatay, ang dami na namang masisirang mga kabahayan, kagamitan, hari-harian, mga tanim ng bawat Pilipino sa bansang Pilipinas dahil sa baha. At dahil, bakit nagkakabaha? Dahil dyan sa ginawang pagnanakaw ng mga kapwa mo politiko sa kaban ng bayan. Sayang, no? Mga, alam nyo, Senator Erwin Tulfo, ang aga nyong nabulok. Kakaupo-upo nyo pa lang, hindi pa kayo nakaka-2 term, 3 term. Si Soto kahit papaano, nakailang term na yan. Diba? Ngayon lang nabulok yan kasi pabulok na talaga. Si Ping Lacson, ganun din. No? So, si Kiko Pangilinan, simulat sa pool, bulok na talaga yan So, kayong magkapatid ni Rapi Tulfo, ang aga nyong nabulok. So, sa totoo lang, na hindi namin lubos akalain na alam mo yun, halatado naman ngayon na talagang takot ka. Takot kayo, aminin nyo man sa hindi, takot na takot kayong magkapatid sa administrasyong Marcos. Takot kayo. Hindi nyo nga sila mapalagan na, baka naman kaya hindi nyo sila pinapalagan ngayon at mas kumakampi kayo sa kanila, dahil baka totoo nga yung mga sinasabi ng 18 Brave Marine at yung iba pa na tumanggap ka rin na mali-maliit ang pera. So ngayon, Senator Erwin Tulfo, masaya ka ba sa mga nangyayari na wag nang pansinin ng flood control scam, wag nang pag-usapan, okay lang na may bumaha at may mga magdusa at mamatay dahil sa baha, dahil nagsimula dyan sa mga nakawan na yan. So okay lang ba sa iyo yun? Di palakpakan tayo niyan pag okay sa iyo, no? So intindi, no, Senator Erwin Tulfo, ang taas ng expectation sa iyo ng mga Pilipino sa inyong magkakapatid na Tulfo. Pero biglang bumagsak yun dahil din sa kagagawan nyo. Hindi, takot kayo ngayon takot kayo kay BBM takot kayo kay Romualdez. Diba? Hindi namin, sa totoo lang talaga, etong video ko, hindi to pagbanat. No, ito ay isang panghihinayang, no? Panghihinayang sa mga katulad ng Tulfo Brothers na inaakala namin noon na hindi masasakop ng politika. Pero ngayon ay obvious na sakop at talagang kinain na kayo ng sistema ng politika. 'Di ba? So kung ano yung mali, doon kayo. At kung ano yung tama, doon iyon naman din ang ayaw nyo. Obvious naman. Hindi nyo ikaw nga yung chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi mo nga halos mapag-usapan yung Senate yung flood control scam na dapat diyan yan pinag-uusapan, at dahil ikaw ang chairman yan, dapat ikaw ang manguna na magkumbinsi sa mga kasamaan mo na pag-usapan yan. At kapag napag-usapan din naman yan, alam naman din namin na naililihis mo na rin talaga yung mga issue para hindi madama yung nasa likod mo or yung kinakatakutan mo na sila BBM Romualdez at Lisa Araneta Marcos. So ang galing, no, Senator Erwin. Sana mabuhay ka pa ng matagal at sana ewan ko na lang kung mananalo ka pa sa susunod na eleksyon. At ayun, mga banateros, ako po ay nanaginip na habang nagpo-focus ho tayo sa impeachment trial, unti-unti naman pinagnanakaw yung 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6 trillion pesos. Ang tanong, di ba, ano yun, para daw yun sa edukasyon. Ang tanong, may mga classroom ba na nadagdag sa Pilipinas? Bakit hindi inilalabas yan ng palasyo? Kasi puro lang natin naririnig sa palasyo kay Anticler kesyo palpak daw yung dating administrasyon, kesyo kasalanan dito ng Duterte, so paulit-ulit lang yung ganun sinasabi niya. Ngayon kasi, talagang etong impeachment ay double purpose. Unang-una, matanggal sa tinik sa lalamunan nila si Vice President Sara Duterte at para makapagtakbo at hindi na sila mag-alangan sa 2028 presidential election. Pero alam nyo ba na ang impeachment trial ay limpak-limpak na pera ang ginagastos araw-araw?
So alam niyo ba kung magkano per day ang impeachment, ang hearing, ang trial, ang hearing sa Senado? Alam niyo ba kung magkano ang ginagastos diyan araw-araw? Ito sa atin lang to, huwag niyo sasabihin sa iba. 25 million lamang per day ang ginagastos sa impeachment na pinag-uusapan ngayon sa Senado. Huwag niyo ipagkalat sa ano yan, ha? Huwag niyo ipagkalat yan sa iba kasi baka mamaya sabihin nila fake news na naman tayo, pero i-research niyo lang kung talagang fake news tayo. 25 million per day ang ginagastos sa impeachment trial sa hearing dyan sa Senado. So kung yung 25 million pesos inilaan yan sa mga taong nasasalanta ng baha ngayon, sasalanta ng bagyo, may konting ihinga lang ng langit ay bumabaha na sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Nababahang-baha na ngayon. So grabe, no? Para makapagnakaw sila, para mapagtakpan nila yung flood control scam, ginagamit nila tong impeachment. Kaya nga sinabi ko kanina, double purpose. Double purpose kasi nga, bukod sa napagtatakpan nila yung nakawan, at dito lang nakabase sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, yung about pa sa tinatawag dito yung hindi pagpanalo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 election.